Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan eh. Kung dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, iha. Isalin mo na si Trillanes, kayong mga ugong. Pati si Franz, kayo nagkutsabo kasi kayong mga left. Pumasok itong ICC sa pinatay ko. Ba't ang kliyente ninyo, yung madurugista pati kriminal? Kayo nandito? Ba't kayo makaalam sa bayan ko? You do not, wag ninyo kaming gawin, Pilipino kami, sarili kaming justice system. At kung may ebidensya naman na may pinatay talaga ako na, ang sinasabi ko, extrajudicial killing. Tanungin ko sila, sinong pinatay ko? Magpangalan ka lang ng isa. Oo nga, 5. Sinong pinatay ko? Hindi ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan eh. Dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, iha. Isalin mo na si Trillanes, kayong mga pati si Franz, kayo nagkutsabo kasi kayong mga left. Ba't kayo makaalam sa bayan ko? You do not, wag ninyo kaming gawin, Pilipino kami, sarili kaming justice system. At kung may ebidensya naman na may pinatay talaga ako na, ang sinasabi ko, extrajudicial killing. Tanungin ko sila, sinong pinatay ko? Magpangalan ka lang ng isa. Oo nga, 5. Sinong pinatay ko? Hindi ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Raul Manuel, another proponent. Thank you, Mr. Chair. I would also want to deliver some remarks as author and also to sponsor most especially House Resolution number 1428, which seeks to condemn the fake news peddling, baseless red tagging, and grave threats against our colleague, ACT Teachers Party List Representative Franz L. Castro by former President Rodrigo Roa Duterte and SMNI. Sir Chair, tayo din, bago tayo maging isang student leader, may mga panahon din naman na tayo ay naging bahagi din ng media sa ating campus. We participated in schools press conferences. Nung high school tayo ay naging bahagi din ng editorial board. Nung kolehiyo naman ay tumulong sa pag-revive at maging operational ulit ang ating student publication sa UP Visayas College of Arts and Sciences. Kaya ganun kahalaga ang pagtingin po ng mga kabataan sa papel ng media sa ating bayan. And with many young journalists who also participate in different levels of the school's press conferences, hindi po magandang ehemplo ang nakikita natin sa forma ng mga ginagawa ng SMNI o itong Sunshine Media Network International. Sa mundo naman natin, natural na merong mga pagkakaiba ng opinyon. Pero sa hulit-huli, Mr. Chair, naniniwala ang kabataan na dapat lahat ng opinyon ay nagmumula sa katotohanan. Kung ano ang realidad, kung ano ang mga facts na meron tayo, yun yung pagmulan ng ating magiging mga
gagawing opinyon. Pero kung yung mga opinyon ay hindi nakabatay sa kahit anumang katotohanan at nauuwi lamang sa mga baseless accusations, we must draw the line at dapat ay hindi natin hayaan ito. At dumulo na nga ang ganong naging trend ng mga baseless accusations and even red tagging sa death threats sa ating kapwa mambabatas. Mr. Chair, to quote, sabi pa, and I quote, "Gusto kitang patayin, but I want to kill you softly." End of quote. Meron pa, Mr. Chair, kayo, ikaw Franz, kayo mga komunista, ang gusto kong patayin. End of quote. And this is too much. Now, aside from, of course, our colleague who bravely spoke against these threats, nandyan din mismo kinikilala natin ang liderato ng Kamara na kinundi na din ang ganitong mga paratang, and even the international community has been paying attention. These statements and threats were condemned by the ASEAN Parliamentarians for Human Rights and the Governing Council of the Inter-Parliamentary Union. Before I end, Mr. Chair, SMNI, its hosts, and its shows have repeatedly engaged in acts of dissemination of fake news and malicious red tagging. It habitually engages in the reporting as news of misleading claims, deliberately disseminating false information, willful misrepresentation, wild accusations, and red tagging against the opposition, critics, and officials of the government, in violation of the terms of its legislative franchise and to the detriment of public interest. With that, Mr. Chair, we thank the committee for putting this in the agenda of today's committee meeting. Maraming salamat. Thank you very much, the Honorable Manuel of the Party List Kabataan.